Gandang alamin natin if we need to prepare for the weather ngayong undas. Ang undas kaya ay uulanin? Yan ang tanong. Oh, because Leon has intensified into a typhoon. And for updates, we have Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Magandang hapon po, Ma'am Veronica. Okay, typhoon. Saan po huling nalocate itong si Typhoon Leon ngayon, Ma'am? Hello po. Magandang hapon po, Ma'am. Si Lord po at si Denise. Hello po. Magandang hapon po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Ayan po. Ito ang si Typhoon Leon. Kaninang alas 10 ng umaga, nasa may layong 555 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga dito, meron tayong nakataas na signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Isabela. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, at ang northeastern portion ng Sorsogon. So, ang inaasahan natin pinakamataas na tropical cyclone wind signal during the passage of Leon, posibleng signal number 3 or 4, pero hindi natin nirule out yung signal number 5, if ever, or dahil hindi rin naman natin nirule out yung pagiging super typhoon nito, lalo na habang papalapit ito sa may Batanes area. Opo. At, yes po. Ma'am, yung 10 kilometers per hour na speed niya, medyo nakakapraning po yan. Sobrang bagal po niyan, ma'am. Opo, may kabagalan nga itong around 10 kilometers per hour na movement. Pero sa mga susunod na oras, posible naman itong bumilis. Pwede umabot ng around 15 to 20 kilometers per hour po. Naku, ma'am, gaano po kalapad ang sakop po nitong si Leon? Ito pong si Leon, ang kanyang radius ay 640 kilometers malapit sa sentro. Opo. Maliit lang ng konti kay Christine. Opo, malaki din yung sakop nitong si Leon. Pero mas malayo naman ito sa ating bansa compared kay Christine na naglandfall po. Opo. Okay. Alam po natin, ma'am, nanalasa itong si Christine sa Kabikulan at sa Southern Luzon. Kahit hindi pa naglalandfall, may ano ba ang epekto po nito na posible po doon sa hilagang bahagi po ng Luzon? Opo. Sa ngayon, kung ito namang si Leon ay, kung may pag-iingatan tayo, ay itong mga nasa may Northern Luzon, pati na rin, lalo na sa mga nasa extreme Northern Luzon, inaasahan nga natin na posible yung mga torrential, heavy to intense torrential rains, mostly sa may Cagayan, Batanes at Babuyan Island. So, ingat po sa mga nasa areas na yan at lagi po mag-antabay sa ilalabas ng mga advisory ng Pag-asa. Meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan posible nga yung intense to torrential rain. So, i-check din po natin yung mga nilalabas na update po ng Pag-asa. Ma'am Veronica, magkakaroon ba ng interaction ang Bagyong Leon at Bagyong Christine? Possible din po ba yung tinatawag na Fujiwara effect para mahatak pabalik o mag-recurve itong si Christine? Sa ngayon, dahil si Christine ay nasa labasan ng ating PAR, mahina na rin at may kalayuan, napakababa na po ng chance na interaction nila ni Leon. Ilan pa pong bagyo ang inaasahan natin na papasok bago magtapos po ang, November, halimbawa? Opo. So, ngayong October, yung 2 or 3 nga yung inaasahan natin na mabubuo or papasok sa ating PAR. And then November, 1 or 2, and then December, 1 or 2 po. Opo. At hindi po dapat magkakampante, mga kababayan natin. Tandaan natin ang Undoy ay si Hayan, Oo. Si Hayan ay November tumama at si Odette ay December din tumama. So, napakahirap po sabihin naman kung anong typhoon season o alin. Wala talagang pinipili, ma'am, no? Opo, tama po kayo. All year round, may posibleng bagyo na pumasok or mabuo sa ating PAR. Kahit walang pinipiling holiday, kahit Pasko, kailangan pa rin natin mag-antabay dahil inaasahan nga na or dahil posible pa rin yung mga paulan din po. Opo, ma'am. Matanong ko lang, dyan po sa Pag-asa ba, may Halloween party po ba kayo, ma'am? Sa ngayon po, parang medyo unlikely kasi puro po mga Christmas lights na nakikita ko at Christmas tree. Si Chris Perez talaga, Pero baka naman po baka may pahabol. Baka naman po may pahabol. May ilang araw pa naman po.
Pwede. No? Magandang panakot sa mga tagapag-asa. Ano? Walang bonus. Ay, naku po, nakakatakot po talaga. Pero wag naman po sana. Wag sana. At kung meron bibigyan ng bonus at triple, quadruple pa, mga tagapag-asa dapat. Maraming salamat po. Yan po ang ating Pag-asa Weather Forecaster, Veronica Torres. Thank you, ma'am.